compassion for man. Magandang umaga po. Good morning. Sino pong natutuwa na nandito siya sa bahay-sambahan ng Panginoon? Sino pong na-bless kanina sa ating praise and worship? Palakpakan nga po natin yung mga ano po natin, mga Christian. Ano po? Napakagaling po nila. Yan po yung mga talento na dapat natin gamitin para sa ating Panginoon. Amen po. Sa kanyang kaharian. Amen po. Sa umaga pong ito, ating po tatalakayin yung kaharian po ng Panginoon. Yung mga nakaraan pong Sundays, last 2 Sundays, ano po, yung mga topic po natin na na-discuss po. Suot ko lang po yung ating salamin. Life begins at 40. Pag nag-40 na po kayo, maintindihan po ninyo bakit yung kasabihan na yun ay totoo. Nung last 2 Sundays po, ang natalakay po dito sa harapan, patungkol po sa kaharian ng Diyos ay entering the kingdom of God. Pangalawa po, seeking the kingdom of God. Ngayon naman po, the coming of the kingdom of God. Sino po yung may dala sa kanilang mga Bible? Bible po. Ang baril ng mga Kristiyano. Patay tayo lahat niya. Wala tayong ganun. Kaya pag nilusog tayo ng kalaban niya, ano po tayong lahat? Huling-huli tayo. Ano po, ini-encourage ko po ang bawat isa na lagi po natin dalhin ang ating mga Biblia, Bible. Alam po ninyo, ito po yung pinakamahalaga. Ito po yung nagbibigay buhay. Ito po ang dahilan kung bakit nandyan po tayong lahat. Nandito po tayong lahat. Dito po nagunay ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Dalhin po natin. Ano po? Sa susunod. Alam po po, sigurado yung mga Bible ninyo nasa mga cellphone ninyo. Dala po ninyo yung mga cellphone. Ano po? Taas po. Pati cellphone hindi kayo nagdadala. Praise God. Talagang hindi rin kayo nagdadala. Ayaw ninyo ma-istorbo pag nagsisimba. Ano po? Alam po ninyo, kahit nandiyan po sa cellphone po yung mga Bibles natin, nasa apps na, ano po, maging masipag din po tayo magbasa niya. Basahin po natin, ano po. Kaya nga, napakadali na lang ngayon. Ano po? Pero mas maganda po kung dalhin natin. Literal ang mga Biblia po natin. Amen po ba? Kaya po ngayon sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa kaharian ng Diyos. The coming of the kingdom of God. Yung mga may Biblia po, yung mga may cellphone po, buksan po natin sa Matthew chapter 6, beginning verse 9 up to verse 13. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Matthew chapter 6, starting the verses of verse 9 up to verse 13. Babasahin ko po. In this manner, therefore, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, and as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. The coming of the kingdom of God. Kung babasahin po natin sa Luke chapter 17, ano po? Ako po'y sundan ninyo. Luke chapter 17 verse 20. Sinadya ko po na hindi ko po inilagay yung mga ibang mga tatalakayan po natin verses. Kasi po ang pakay ko dito, kaya tinanong ko kung sino ang mga merong Bible para po mabuksan natin muli. Ano po ang mga Bible? Kasi po, kung minsan ngayon po, sa kasalukuyan,
Aminin po natin at hindi. Minsan nakakalimutan na po natin kung nasaan ang Matthew. Minsan hinahanap natin ang mga books of New Testament nasa Old Testament. Ano po? Balikan po natin yung mga una po natin ginagawa. Napakahalaga po niyan. Ano po? Na tayo bilang mga mananampalataya po, alam natin ang Biblia. Kabisado po natin. Kahit man lang po yung books of the Bible. Ano po? Ilan po yung books ng Biblia? Aklat. Old and New. O? 66. Ilan po ba yung sa Old Testament? 38 and a half? 39. Yung pong New Testament? 27. Salamat po. Yung Luke chapter 17 po, verse 20-21. Basahin po natin. Ang sabi po dito, now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. Ang kahirayan po ng Diyos ay hindi raw dumarating doon sa ating pag-oobserba o pagmamasid o may hinihintay po tayo. Kasi po dito, kung babasahin po ninyo ang kwentong ito, ang mga Pariseo po, ang mga Diyos po, naghihintay po hanggang ngayon. Sa kasalukuyan po, ang hinihintay po nilang darating na hari, yung mag-aan po sa kanila, mamumuna sa kanila, yung tatalunin yung mga kalaban nila. Ano po, political leader, ang hinihintay po. Kaya po kapag ang isang Jew naniwala sa Diyos po, ano po, tinatawag po silang mga Messianic Jew. Naniniwala po sila kay Jesus. Kaya po dito ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here or see there. For indeed, the kingdom of God is within you, within us. In the midst, na ibang translation po, midst, ano po, nasa sa atin. Intro pa lang po yan, hindi pa po yung message ko. Ano? Kung may kingdom, dapat po may hari. Hindi po ba? Sumasang-ayon po ba kayo? Kung may kingdom, may kaharian, dapat merong namumuno. Merong hari. Tayo po bilang mga mananampalataya. Sino po yung naghahari sa atin ngayon? Sino po? Mukhang nahihiya pa po kayo sabihin nito. Sigaw nga po natin, sino yung naghahari sa inyo ngayon? Jesus! Yung mas malakas pa po dyan. Jesus! Alam po ninyo, kung minsan nakakalungkot lang po, kapag si Pacquiao, hindi ko naman po inano si Pacquiao, kapag siya po ang lumalaban na nanalo, pag isinisigaw ang pangalan niya, walang hiya, walang talagang pakundangan na sigaw nila. Pag nanonood tayo ng mga basketball, championship, lalo na pag Ginebra, talagang sumisigaw, ibinibigay natin lahat yung buong lakas natin, yung buong boses po natin. Dapat ang pangalan ni Jesus, hindi po tayo nahihiya, ibibigay din po natin yung lakas natin. Amen po ba? Amen. Ulitin po natin, sino po yung hari ng buhay ninyo? Jesus! Amen. Dapat ganyan po. Very bold po tayo. Kaya nga po, nasisihan ng Diyos ngayong umagang ito. Dahil isinigaw natin na malakas ang kanyang pangalan. Alam po ninyo na ang pangalan yan, hindi basta-basta pangalan yan. Kilala po ba ninyo kung anong ibig sabihin ng Jesus sa buhay po ninyo? Very powerful po yan. Omnipotent. Omniscient, all-knowing God. He is our great physician, our great healer. Provider. Lahat po ng pangangailangan natin. Sa Luke chapter, alam po ba ninyo na noong dumating ang ating Panginoong Yesus, nung ipinanganak po siya dito sa lupa, dito po nagsimula yung pagkawasak ng paghahari ng ating kaaway.
doon po sa puntong iyon, bumaba o dumating ang kaharian ng Diyos para po sa atin. Bakit po? Bakit ko nasabi na simula na ng pagkawasak ng paghahari ni Satanas dahil po ang mga tao ay napalaya sa kapangyarihan ng demonyo. Hindi po ba kayo naniniwala na? Sa kapangyarihan at impluwensya ng demonyo po. Sa kasalanan, napalaya rin po tayo. God uses His power to work miracles and to heal the sick. Kaya nga po sa isang talata, sa salita ng Panginoon, kapag ikaw, ipinanalangin mo ang may sakit at gumaling, ang kaharian ng Diyos ay nasa sa iyo. Kasi kung minsan po, naghahanap po tayo ng mga literal na bagay kung kailan darating ang Panginoon. Opo, yung mga sinasabi po, binabanggit sa Revelation po, sa second coming po yan. Iba pong kaharian yun. Dito sa sinasabi sa kaharian. Dito. Ito po, kaharian sa atin. Paano po natin makikilala ang kaharian ng Diyos? Sabi nga po ng Panginoon kay Nicodemus, ano po ang sabi niya? Sa John 3:3, ano po? Ang bawat isa po ng tao ay dapat, ma-born again. Upang makita niya ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang tao po, hindi niya tinanggap ang Panginoong Hesus bilang sarili niyang tagapagligtas, hindi niya po makikita ang kaharian ng Diyos. At hindi niya maiintindihan ang kaharian ng Diyos. At hindi pa rin niya mararanasan ang kaharian ng Diyos. Kaya po tayong lahat dito, tinanggap po natin ang Panginoong Hesus bilang sarili natin tagapagligtas. Amen po ba? Amen po ba? Kaya po nandito kayo. Kaya nga po, sabi po sa Matthew chapter 6, verse 10, binabasa ko po ito lahat, kinuha ko sa NIV version po. Ang sabi po doon, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa Matthew chapter 13 po, inilarawan din ng Diyos sa isang matananhagang pagsasalaysay o pagsasalita po kung ano po ang kaharian ng langit. Ano po, 7 po yan. Hindi ko na po masyadong i-elaborate o i-explain po. Basahin na lang po ninyo yung Matthew chapter 13. Ano po? Ibibigay ko na lang po kung paano inilarawan ng Diyos ni Jesus ang kanyang kaharian. Sabi po, sa Matthew chapter 13, nagsalita po ang Panginoon sa parable, sabi, yung parable of the sower, kaya po inihambing ni Jesus ang kaharian po ng langit sa isang sower, yung nagtatanim po. Ano po? Parable of the wheat and tares, parable of the mustards, parable of the leaven, parable of the hidden treasures, the parable of the pearl of great price, the parable of the dragnet. Basahin po ninyo yan, makikita po ninyo kung bakit inilarawan ng ating Panginoong Hesus ang kaharian ng langit sa ganito pong mga talinhaga. Your kingdom come, your will be done. Dahil po ang ating Panginoong Hesus, saan po siya nanggaling? Doon, sa kaharian ng Ama. Ano po bumaba siya doon? Isinugo siya ng Ama. Kaya alam niya. Kaya nagsasalita po siya sa mga talanhaga, parables. Let your kingdom come. To let God reign in our lives. Sabi po sa Genesis chapter 1, verse 26. Then God said,
Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the beasts in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Napakabuti po ng Diyos. Nilalang niya tayo. Nakahawig niya. Kawangis niya. Pagkatapos po, binigyan pa tayo ng authority, ng dominion, para pamahalaan po ang buong mundo po. Tingnan po ninyo nung bigyan niya po ng karunungan, ng authority, si Adam. Milyon-milyon pong klase ang mga animals po. Nabigyan niya po, eksakto, kung anong klaseng uring hayop yan. Ano po? Binigyan niya ng pangalan. Ano po? Pig, yung mga ibon, kanya-kanyang pangalan po yan. Yung mga insekto. Ano po? Tignan po ninyo ang karunungan na ipinagkaloob ng Diyos. Dahil nga po, kawangis tayo ng Diyos. Di po ba? Kawangis tayo, nilikha tayo ng Diyos. Nakamukha po niya. Kawangis niya. Kaya ganoon na lang po ang karunungan na ipinagkaloob niya kay Adan. Ngunit po, dumating ang mga panahon na ang tao gusto niya higitan niya pa ang karunungan ng Diyos. Sa Old Testament, yung kwento po ng Torre ng Babel. Alam po ninyo yun? Yung gumawa po sila ng Torre para abutin daw nila yung langit. Pero nabahala. Diyos yung nasa langit. Ano po? Ano po ang ginawa ng Diyos sa kanila? Dahil nagkakaisa yung mga tao na alam po ninyo, ang isang araw doon, kapag nagkakaisa, ang bawat isa po sa atin, may malaking bagay tayong magagawa. Amen po ba? Kapag nagkakaisa tayo na naglilingkod sa ating Panginoon at hinahayaan natin na siya ang maghari sa buhay po natin, malaki po ang magagawa natin sa kanyang kaharian. Amen po ba? Sa kasalukuyan po, ano po yung ipinagbilin sa atin? Ano po yung trabaho natin? Ano po yung assignment natin na dapat po natin gawin? Ihayag po ang kanyang salita. Ihayag po ang kanyang pag-ibig na ipinaranas po sa bawat isa't isa sa atin. Doon sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon Jesus. To let God reign in our life. Kapag hindi po natin hinayaan na maghari ang Diyos sa buhay po natin, ano po ang ginagawa ng tao? Nakasentro po lahat yan sa kanyang sarili. Di po ba? Ay. Ano? Wala na siyang pakialam sa iba. Pero kapag ang Diyos ang naghahari po, si Jesus ang nasa puso mo, siya ang naghahari, siya ang boss mo, tagumpay ka sa lahat ng bagay. Amen po ba? At wala pong magagawa si Satanas sa buhay po natin kapag ang Diyos, si Jesus, ang hari po ng puso natin. Makikita po kaagad ni Satanas. Ay, nasa sakay na si Jesus. Aatras na po yan. Pero alam po ninyo, ang kaaway, hindi po hihinto yan. Hanggang hindi niya tayo napapabagsak. Katulad po siya sa isang leon na umaat-ungan yan. Umahanap po ng kanyang mabibiktima. Sana po dito sa kaligitnaan natin ngayon, si Jesus po ang dapat lang maghari sa puso po natin. Amen po ba? Alam po ninyo sa panahon po natin ngayon, marami pong mga Kristiyano ang bumabagsak dahil hindi si Jesus ang hari ng buhay nila. Mga material na bagay, mga iba-ibang bagay ang ginagawa po nilang hari sa kanilang buhay. Kaya po dito, dapat po makita natin
na napaka-importante na si Jesus ay laging nasa puso ko. Siya po ang naghahalin. Amen po ba? Pangalawa po, to do His will in our lives. Not everything that is happening in our world is God's will. We need to pray to let His will be done. Daily prayer for His kingdom to come or His will to happen in your life. Naniniwala po ba kayo na ang lahat ng bagay dito sa mundo, nangyayari po yan dahil nakikitulutan ng Diyos? Hindi po. Pwede po, pero hindi po sa lahat. Alam po ninyo, kapag nananalangin tayo, ang sabi nga po doon sa isang station po na nabasa ko, kapag nananalangin ang mga Kristiyano, ang isang mananampalataya, ang ibig sabihin po nun, binibigyan niya ng permiso ang Diyos para kumilos sa kanyang buhay o dito po sa lupa. Kaya nga po tayo will, thy kingdom come. Mangyari na po. Kaya nga pag sinasabi natin yun, dumadalangin po tayo sa ating Panginoon. Ano po? Panginoon, ang iyong kagustuhan po, ang siyang mangyari sa buhay ko. Hindi po yung akin. Ano po ang sabi sa Romans chapter 12, verse 1? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Tatagalogin ko po. Maganda po sa Tagalog sana. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap. Ang sabi po ni Pablo, nakikiusap pa po siya sa atin. Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano po yung karapat-dapat na pagsamba o handog po natin sa Diyos? Isang buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. I urge you, hinahamo ko kung sa mga layman language ko na madaling maintindihan, hinahamo ko kayo, hinihikayat ko kayo. I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Tandaan po ninyo, holy and pleasing to God. Holy, banal po ang Diyos, kaya dapat na po tayo maging banal. Hindi po yung ibig sabihin na may halo na tayo sa itaas po ng ulo po natin. Kaya nga po yung kasabihan na from glory to glory, He's changing us. Ano po? Binabago po tayo ng Diyos araw-araw po, araw-araw, araw-araw. Yung po yung nasain natin, para po yung living sacrifice, ano po, yung holy and pleasing to God, makamit po natin. To do His will in our lives. Para po magawa po natin kung ano po yung ninanasa ng Diyos sa buhay po natin. Kung ang Panginoong Jesus, hindi po siya yung hari ng buhay po natin, 100% po, hindi natin magagawa o hindi rin niya magagawa yung kagustuhan niya po sa atin. Yung mga plano po niya sa atin. Kung minsan po tayong mga mananampalataya, akala po natin sapat na yung pumupunta na po tayo sa church para makinig po ng mensahe. Akala po natin yun yung to do His will in our lives. Makinig na salita niya at pagkatapos uuwi tayo. After po ng Sunday na ito, from Monday
Friday o Saturday, papaano po yung buhay po natin? Is it a living sacrifice pa po? Is it holy pa? Is it pleasing to God pa rin po? Monday to Saturday? O tayo na po yung hari, Sunday lang, ang Panginoong Jesus siya ang hari. From Monday to Saturday, sino po yung hari sa buhay po natin? Lagi ko pong sinasabi ito, life is not a series of chances. It is a series of choices. Kung ano po tayo ngayon, ikaw ang gumawa niya. Ikaw ang pumili niya. At wala kang dapat sisihan. Desisyon mo pa rin. Bakit po yung nasa kulungan? Bakit nandoon sila? Desisyon po nila yan. Unang-una, pinangaralan sila. Sinabi na sa kanila kung ano yung tama. Pero desisyon pa rin nila ang nalain kung bakit sila namin. Life is not a series. Chances. Choice po natin upang ang Panginoong Jesus ang siyang mabuhay po sa puso natin sa buhay. Choice pa rin po natin kung susundin po natin o gagawin natin yung assignment po natin na ibahagi po natin ang pag-ibig na ipinaranas sa atin ng Diyos sa mga mahal po natin sa buhay. Huwag po tayong makontento na tayo lang po ang nandito sa buhay. Amen po ba? Sino po yung nagsishare sa kanilang mga mahal sa buhay? Patungkol po sa salita ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Dapat po gawin natin to do His will in our life. Alam po ninyo, sa buhay pa lang po natin, kapag nakita po ng mga tao na nasa kapaligiran po natin, kung paano tayo mabuhay bilang mga mananampalataya. Doon pa lang po, magka-challenge na sila. Pwede ko kayang tignan. Pwede kaya ako sumama dito. Para matignan ko nga kung anong ginagawa nila sa loob ng Calvary. Alam po ninyo, napakarami po natin ngayon. Halos siguro majority po mga kabataan, mga youth. Ang mga youth po, alam po niyo kayo, ay gagamitin ng Panginoon sa loob ng tahanan niyo. Kung kayo pa lang po ang mga mananampalataya. Ipag-pray po ninyo yan na yung will ng Diyos sa inyong mga buhay ay magampanan po. Nasa sa inyo po yan. Kapag nakita po ng mga tao na nasa kapaligiran po ninyo, na ibang-iba kayo kesa sa dati. Kung magustuhan yung plano ng Diyos ang ginagawa mo, kahit hindi po kayo magsalita, magpipresenta yan, kasama sa inyo. At hindi lang po yan. Yung mga bakanting, mga ano po yan, mga upuan na yan, alam po ninyo para sa mga mahal natin sa buhay niya. Naghihintay lang po na mabahaginan po natin, gawin po natin kung ano po yung nagustuhan. Tandaan po ninyo, yung mga bakanting mga upuan po na yan, para sa mga mahal natin sa buhay. Mga kaibigan po natin, mga kamag-anak po natin. Living sacrifice, holy. Pag holy po, ginagawa mo na yung itong katawan na to, hindi mo siya dinudumihan. Palagi po natin naririnig na dapat itong katawan na ito, dahil templo ng Banal na Espiritu Santo, dapat hindi tayo naninigarilyo, hindi tayo nagbumura. Ano po, hindi tayo pumupunta kahit saan. Ano po, hindi tayo nanonood ng mga sa Facebook, napakadali mo yan. Ano po, pag-scroll mo ng ganyan, may lilitaw ka agad. Ano po, napakagandang tanawin. Sa mga lalaki talagang babagsak ka agad. Hindi pwedeng hindi mo itutuloy.
Ako po pag nag-ano, kaya po madalang na madalang, ako nagbubukas ng ano po, ng Facebook. Ang dami ko nagko-complain sa akin. Bakit daw hindi ko sila sinasagot? Dahil ayaw ko pong matusok. Dahil napakadali po. Ano po? Kung minsan talaga hindi ka makakatiis. Kaya nga po, kung pwede lang, pag binuksan ko yung Facebook, yung nakapikit ka eh. Hindi naman ganyan, no? Pag maganda, pag nandun na yung hinahanap mo, yun na lang, nakitignan mo. Pero hindi. Ano po yung will ng Diyos? Sa puso po natin. Kayo po makakasagot na. Kayo po nakakaalam sa sarili ninyo. Listen to God. Kaya-ayan po ba? Yung ating pamumuhay, yung pagkatao po natin sa harapan ng Panginoon. O pati po sa harapan ng mga tao. Yung bang kapag dumating ka sa isang lugar, nararamdaman ka agad yung presensya mo. Pwede mo mong pag-pray. Sister, brother, paano ko born again ka? Paano ko po ang mga di kayo? Matindi kayo mga di. Pakiramdaman ako ng Ginoo. At ina po sinabi kaya kayo mga niya. Ako po tuwing pupunta ako doon sa opisina. Dati po pong opisina sa Angeles Electric. Kaya dahil po na yung kakong mag-obra. Isuno ko naman, pagbigyan ko lang po. Nararamdaman po ba yung presensya natin kapag pumunta tayo sa isang lugar? Nakakaiba tayo. Nakikita po nila kung may malungkot siya, may problema, ano po nararamdaman nila na, kapitan ko nga ito. Si sister, si brother, makakapagbigay ito ng encouragement sa akin, baka mapayungan niya ako. Alam niya, Kristiyano ka kasi. Alam po niyo napakataas ng mga pagtingin po nila sa atin bilang mga mananampalataya. Naranasan na po ninyo, mataas po ang pagtingin nila sa atin. Kung minsan nga, akala nila Superman na tayo. Ano po, tuwing sa 174 po every Monday, doon po, tinuturuan po namin ng mga kapulisan doon. Yung pong chief director po, city director po natin dito, si Colonel Sidney, tuwing pong bibigyan niya kami, ako ng introduction po, i-introduce niya po ako. Sabi niya, ito po, si Pastor Israel Mangonon, sabi niya, siya po yung link natin sa ating Panginoon. Sabi ko, Panginoon, sa iyo po yung glory. Sabi ko, tignan mo kung paano ka tignan ng mga tao. Kung paano ka bigyan ng respeto. O kapag nararanasan po natin yung kagustuhan ng Diyos, nagagawa po natin. Siya po naghahari sa buhay po natin. Number 3 po, to join with God as servants. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. For we are co-workers in God's service. You are God's will, God's building. Katulad po na sinabi ko kanina. Meron pong iniatang ang Diyos sa bawat isa't isa po sa atin. Meron po tayong assignment. Mga empleyado po tayo. Co-workers po nga po tayo. Pakisabi nga po, co-workers. Ano? Dapat po, magkakasama tayong nagtatrabaho para sa Panginoon. Uulitin ko po ulit. Yan po mga bakanting, mga upuan na yan ay para sa mga mahal natin sa buhay. Nakareserva po yan. Nasa sa atin lang po ngayon. Kung magtatrabaho po tayo, gagawin natin yung assignment po natin. Tandaan po ninyo, may trabaho po tayo. Co-workers in God's service. At kapag yun po ay nangyari na-accomplish po sa buhay po natin. Ano po ang sabi? Sa Luke chapter 17, verse 10. So you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Huwag po natin ipagmalaki na dahil sa atin.
kaya nakakilala siya. Dahil sa akin, gumanda ang Diyos. Dahil sa akin, gumanda ang pulpit. Dahil sa akin, maraming tao. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Ang nagmamayabang ay binabagsak, ibinababa ng Diyos. Ngunit, ang nagpapakababa, tinataas ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ni Paul? Sa Philippians chapter 4, verse 13, ang sabi niya po, I can do all things through Him who gives me strength. Totoo po ito. Ako po nararanasan ko ito sa ministry po. Kaya ipinagkatiwala ko ng Diyos. Kung hindi lamang po sa kalakasan ng Diyos, hindi ko po magagawa. Bilang tao po, napakahina po natin. Ano po? Kapag may problema, talagang bilang tao, umiiral pa rin po yung pagkatao natin, yung damdamin natin. Kung minsan gusto mong sumuko. Pero sabi na, pag nare-remind po ako doon, I can do all things. I can do all things through Him, through Jesus, who gives me strength. Kaya dapat po, sa assignment po natin, memoryahin po natin ang salita ng Diyos. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Nasabi nga po ng isang teacher namin sa IBS, ang sabi niya po, ito po yung hindi ko po makalimutan sa mga sinabi niya po. None of me, Lord, but more of you. None of me. Sa lahat ng ginagawa ko, Panginoon, sa iyo lang po lahat. Ang kapulihan, wala po sa akin. Hindi ka titig. Hindi man lang po tayo dapat na kumuha ng kaluhati. Sabi nga po ni Pastor John kanina, kapag sinabi mo sa isang manggagawa, well done, asal tingnan ng gawa mo. Kapag sinabi po ng lingkod na yon, o sino man po yung worker na yon, to God in all the glory. Talagang bigat sila. Huwag na po ninyong uulitin. Pag sinabi naman, to God be all the glory, period na po yan. Ang sabihin po ninyo, Amen. Dahil sa Diyos lang po dapat. Baka pag inulit-ulit pa po ninyo yun, alam po ninyo ang tao. Ang puso po, yan po yung mapaghinda. Baka bigla niyang kunin nyo at magmayabang na siya. Matutupin. Nung yung mukha na po, iragawa yan. Pag sinabi po ninyo, well done. Praise God. To God be all the glory. Amen. Amen po ba? Dapat po, naiintindihan. Alam po ninyo, bakit nasasabi po natin ito? Bakit po, dahil po pinag-aaralan natin. Binabasa po natin ang salita ng Panginoon. Kaya po, naibabahagi din po namin ito sa inyo. Yan po yung nakukuha po natin. Ano po? Kapag nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, kapag ginagawa po natin ang kagustuhan ng Diyos at hinahayaan po natin na maghari ang Diyos sa puso. Number 4 po, to be free from worries. Sa Matthew chapter 6, verses 25 up to 34, babasahin ko po ito sa Tagalog. Ang sabi po, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang ako'y mabuhay, kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos, ng inyong Ama,
na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? To be free from worries. Alam po ninyo ang kaharian ng Diyos. Wala pong worries yan. Kapag nasa sa atin po. Amen po ba? Sino po yung nakaka-experience nito? Wala pa po? Alam po ninyo kapag ang Panginoong Jesus ay nasa buhay po natin, nasa puso po natin, lagi po natin sinasabi, higit na malaki ang Diyos sa ating mga problema. Kung ang Diyos po, ano ang upuan niya? Ang kalawakan. Napakalaki po ng kalawakan. At alin po ang tuntungan ng paa niya? Ito ang tahanan natin, ang earth. Gaano po kalaki ngayon ang Diyos sa problema mo? Sa problema po. Hindi mo po natin masukan. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ano po ang sabi dito? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard our heart and mind in Christ Jesus. Kesa po doon sa mag-alala ka na mag-alala. Mag-isip ka ng mag-isip kung ano ang gagawin mo. Ano po ang sabi sa Philippians chapter 4, verse 6. Do not be anxious. Huwag po tayong mag-ulimehanan. Huwag po tayong mag-alala na mag-alala. Huwag po tayong mag-isip ng malalim kung ano ang gagawin natin. Kung minsan po sa pag-iisip natin, marami pong kapalpakan ang nangyayari. Di po ba? Kasi sa pagkakaisip, hindi po na mag-desisyon ka, palpak ka ba mag-desisyon? Kaya kung sinunod po natin ang Philippians chapter 4, verse 6, 7. Do not be anxious. Ano po? About anything but in everything by prayers. Ano po ang sabi? Ano daw ang dapat natin gawin? Pray. Manalangin ka. Kaya nga po ginawa ng Diyos ang mga tuhod na ito para gamitin po natin. Lumuhod po tayo. Manalangin tayo. Kapag dumarating po yung mga problema, yung mga bagyo na yan, mga pagsubok sa buhay po natin, unahin po natin na alalahanin ng Diyos. Kaagad-agad po. Lumuhod po tayo. Nung minsan po, meron kami nakausap. Nakapatiran po natin. Bago-bago lang po siya. Yung problema niya po, sinasabi niya po. Tapos nung minsan, sabi niya sa akin, Pastor, makanyan. Anak kasakit po. O lalo yung gewa mo, lalo yung mula mong gewa, sabi ko. Inisip ko naman. Nag-isip ko. Lalo yung bumi, lalo itang mula mong gewa, sabi ko. Nung sabihin niya po, negatibo. Yan yung bumi mong pagkamang gewa. Inunamin negatibo. Uling istong inunamin kapag inuna po natin ang Diyos, walang kapalpakan sa desisyon na gagawin natin. Kapag nagising na po tayo sa umaga, dapat nga magpasalamat na tayo kaagad. Tignan po ninyo, malalakas ang katawan ninyo, ang gaganda ninyo, ang popogi po natin lahat. Ano po? Hindi po ba? Hindi ba ho ba pagpapala yan? Na himbis na mag-worry ka, sabi nga dito sa binasa natin, himbis na mag-alala ka, lalo kaya isulod ko po ang simba ko. Alam po ninyo yung isang nag-disciple po sa akin na pastor sa ibang bansa sa Australia, pati po yung pagsusukot niya ng damit tuwing Sunday, every time na pupunta po siya sa bahay-sabay, kung ano man po ang gagawin niya, itinatanong niya po sa Diyos yun. Sinasampuni niya po. Hindi po siya nagkaalala na magbubukas siya ng ganito. Ito po, tinanong ko ito sa Panginoon. Lord, at ano susunod po bukas ako? Saling malang po, halina ako ha. Tapos po habang nagtitingin ako ganyan, pinig ko, Lord, hindi po pwede na yan. Kapag ang Diyos po ang pumili, sasabihin ng lalaki kung saan lalag mo kami. Kaya po, bakit hindi ko na natin ang wala may sabi ko lalaki ngayon, po.
Ayan po. Alam po ninyo, sa mga anak po ng Panginoon, ng Diyos, ano po, walang pangit. Ano po, na dahil ginawa tayo, nilikha tayo, napawagas ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, prayer, petition, with thanksgiving. Ano po, may pasasalamat na kahit na naghihirap ka, Panginoon, salamat po. Dahil sa pagsubok na ito, nagiging lalo pa akong malapit sa iyo. Lalo ko pang nararanasan yung kapangyarihan mo, Panginoon. Amen po ba? Napakasarap po kapag ganun po yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kahit na maliit na bagay, isang guni po natin sa Diyos. At ano pa po ang pangako niya? And the peace of God which transcends, sa ibang translation po, surpasses, sa Tagalog po, yung hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan. Ano pang ipaliwanag mo dyan? Hindi kaya ipaliwanag. Yung kapayapaan na ibibigay ng Diyos, na nagbabantay, ano po, sa ating puso't kaisipan sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Naranasan na po ba ninyo yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Yesus? Na pag natulog ka, talagang himping na himping, wala kang worries, wala kang iniisip na, o tayo na kumigising bukas. O tayo migising masakit, o tayo, alakamin ka na. Makakapag-aral pa kaya sila, makakatapos pa pala kaya sila sa kanilang pag-aaral. Darating bukas yung nagdi-disconnect ng kuryente. Alam ng Diyos lahat yan. Ano po? Ang kailangan lang po natin. Don't worry. Be happy. Pag nasa Diyos ka, laging happy. Kapag nasa Diyos ka po, inuuna mo ang Panginoon, Lord, alak po pamayag, kuryente bukas, pagkukuta na kayo pusulo. Kapag hinilig mo yan sa Panginoon, eksakto, bago dumating yan, namumutol na yan, bibigyan ka ng Panginoon. Isang patotoo po sa akin, noon po nag-aaral ang aking mga anak ko sa isang pribadong eskwelahan po dito sa atin. 3 po sila, sabay-sabay. Tuwing magmamatrikula po yan sa 1 year, ano po, dapat magbabudget ka ng mahigit sa 150,000. Ginaga ko po kay Ginoo. Lord, wala pa akong trabaho. Ano po, ang misis ko lang po ang nagtatrabaho noon. Ano po, hindi pa po ako dito. Naglilingkod. Umiyak po ako kapag sinabi ko. Yun po yung natalim sa isip ko na lahat ng problema kahit na ilugod mo. Kaya po, binabahagi ko sa iyo. After a week po, nung manalangin ako, hiningi ko sa Panginoon. Very specific po ako, sinabi ko sa kanya yung amount na yan. Tumawag po yung mga kapatid ko na nasa ibang bansa. Kuya Is, kunin mo yung ganitong pera sa bank ko. Nung kunin ko po, kung ano yung hiningi ko, ganun po yung pinagkano. Namayarap po po. Kasi sa atin lang po kasi ang diferensya. At lagi natin pinag-uusapan dito, sinasabi, naririnig natin sa likuran ng pulpito. Obedience. Paano magagawa ng Diyos ang kanyang kagustuhan, ang kanyang plano sa buhay mo, obedi siya ang hari ng puso. Philippians chapter 4, verse 19. And my God will meet all my needs according to His glorious riches in Christ. Pumigil po ang Panginoon. Pareho po tayo nangangailangan. Maraming pangangailangan. Pero kapag hinayaan po natin ang Diyos, siya maghari sa buhay po natin. Hindi niya po tayo tutulog. Very emotional po ako. Kasi po, pinararanas ng Diyos ito sa akin. Every time naghihingi po ako sa Kanya.
Binabanggit ko ang mga salitang ito. Sabihin lang po natin sa Panginoon, huwag po tayo mahirap. Kung ano po yung pangangailangan natin. Sa pamilya man po yan. Relasyon mo sa pamilya yan. Ano ba po yan? Ganun po niyo sa Panginoon. Philippians, do not be anxious of anything. Dalhin po niyo sa panalangin sa Diyos. Na may kasiyahan ng papasalamat po. Kahit mamahirap na para sa ating pag-iisip, parang kalokohan ito, naghihirap na nga ako, ganito nga yung nararanasan ko. Magpapasalamat pa ako? Magsasaya pa ba ako? Iba po ang pamamaraan ng Diyos kaysa sa tao. Tandaan po ninyo. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Sabi po. Tandaan po natin. Makapangyarihan po ang Diyos. Napakalaki niya po para sa problema po natin. Ibilisan ko po, meron na lang tayong ilang minuto po. Sa verse 27 po ng Matthew, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkakabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, di gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Verse 30 po, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Amen po ba? Alam po ng Diyos kahit na mali. Gusto lang po ng Diyos, alalahanin po natin. Lagi po tayong lumapit sa Kanya. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Matthew chapter 10, verse 31, so don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Mas mahalaga po tayo. Alam po ninyo yung mga sparrows? Deta pong ngayok. Nepo neta sula-sulag po kanyang end. Karen balik, karen lulo po, karen isamban. O. Deta po masigit tapak ano. Kalburan na katamo, kalburan hindi. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Alam niya po yung pangangailangan natin. Amen po ba? Ang kailangan po natin magpakumabalang sa harapan ng Diyos. Aminin po natin na wala tayong magagawa. Mahaliban lang sa Kanya. Yung ibibigay niyang kalakasan po sa atin. At kung meron po tayong naa-accomplish sa ating mga buhay, lagi po natin pasalamatan ang Diyos. Dahil siya po ang nagbigay ng lakas para po magawa po natin. Even in the smallest things po. Tandaan po natin yan. Kasi kung minsan, napakayabang po natin na hindi natin ina-acknowledge ang Diyos sa mga maliit na bagay. Sabi nga po ni Pastor Manny nung minsan, kung narinig po ninyo yung mensahe niya, na meron siyang ina-assemble na cabinet. Eh po, kaya ba't yung cabinet po na yun, yung ano po, pinapasok niya ng ganyan. Ilang minuto na niyang ipinapasok para matapos na siya, hindi niya magawa-gawa. Eh kung sabi niya, gusto na niya raw sipain. Pagkatapos ang ginawa niya, nanalangin. Lord, ginan niyo po pong kasi. Kabis na po. So, niyo po sabi niya. Aba, nung ginano lang daw niya, minsan lang, pumasok. Tignan po ninyo yun. May hinahanap din siya ng ano po, cord, station cord. Hindi rin niya alam kung saan niya hahanapin. Iningi niya rin sa Panginoon yun. Paglabas niya po doon sa pinto kung nasa inyong mga gamit, eksakto, nandoon yung station. Yun po ang gusto ng Panginoon.
ano po, binibigyan natin siya ng importansya sa buhay po natin. Akala po natin, napakarunong kasi natin, akala natin, sa kakayanan po natin, sa kalakasan natin, nagagawa yun. Kaya kung minsan nasasabi natin, nung emo ka na ako, mong managawa yun, ala ka mo. Eh, pinahintulutan ng Diyos na magawa mo yun. Pero hindi mo siya ina-acknowledge. I-acknowledge po natin ang ating Panginoon. Ngunit, sabi po sa verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Amen po ba? Praise God. Number 5 po, ang paghuli, to let righteousness, peace, and joy reign in our life. Romans chapter 14, verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receive human approval. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy. Kapag meron pong righteousness sa ating buhay po, may kapayapaan, merong kasiyahan po yan. Amen po ba? Yan po yung pangako ng Diyos. Tingnan po ninyo kung ano pa yung matatanggap natin. And receive, sabi niya, makakatanggap pa po tayo ng human approval. Dahil sinusunod natin ang Diyos, makikita ng mga tao. Kasanting nagagawan niya, kasanting labihan niya. Yan po. Tutuyapin ng Diyos na niya. Approve. Yan po yung marireceive po natin, matatanggap natin. Kapag hinayaan po natin na kumilos ang ating Panginoon sa buhay po natin. Sa lahat ng aspeto po ng buhay natin. Hindi po face by face, ano po, kabuuan ng pagkatao po natin. Amen po ba? Ano man po yan sa pagkatao po natin dapat. Ang Diyos po ang namumuna niyan. Amen po ba? Para po ma-receive natin, ano po, yan po yung kaaya-aya para sa Diyos at nare-receive po natin, matatanggap natin ang approval ng mga tao. Dahil ang Diyos ang nasa puso po. Siya po yung ari. Amen po ba? Kaya nga po, sa umagang ito, hinahamon ko po kayo. Kung hindi pa po naghahari o hindi ninyo hinahayaan maghari ang Diyos sa puso po niyo, sa umaga po ito, hayaan po ninyo na ang Diyos po ang maghari sa inyo. At susiguraduhin ko po sa inyo, 100%, kung ano po itong inihayag ng Diyos sa atin sa kanyang mga salita, mararanasan po ng bawat. Ang kailangan lang po natin, open choice. Hayaan po natin yung plano, ano po, ng Diyos sa buhay po natin, yung kanyang kaharian, ang makita po sa ating buhay. Upang ang mga tao na nasa kapaligiran po natin, mahikayan po sila. Kung ano itong kaharian na ito na tinanggap natin, ano po, silang mismo po, kasama sila sa atin. Huwag lang po sana tayo na tumingin, nakikinig, pagkatapos lalabas ang doktor niya. Pagbaba natin, paglabas natin doon sa gate, wala na po yung ating mga narinig. Kaya po natin, hingin natin sa Panginoon, sa banal na Espiritu Santo, na lahat ng marinig natin dito na mensahe niya, selyuhan ng banal na Espiritu Santo ito sa puso po natin. Iukit ng banal na Espiritu Santo sa puso po natin. Upang noon ang kapangyarihan sa buhay po natin. Upang yung mga bakanting mga upuan na yan, mapupuno po yan. Kung ano po yung inyong mga idinadalangin, nawa, lagi po ninyo tulog sa ating Panginoon. Huwag po tayo magsawa. Ang kaharian po ng Diyos ay nasa sa atin na. Ang kailangan lang po natin, ano po, na hayaan natin magmula ang Diyos sa atin. Siya po yung kaharian. Amen po ba? Tayo pong lahat sa umagang ito,
habang nagbubulay-bulay po tayo. Dahil po, tatanggap po tayo ng banal na hapunan, ng communion. Suriin po natin yung ating sarili. Panginoon, kayo po ba ang hari? O sorry po, Panginoon, hindi po kayo ang naging hari ng aking buhay, ng aking puso. Sa mahabang panahon o sa mga sandali. Suriin po natin ang ating mga puso. Karapat dapat sa kanyang mga anak ay tunay na tapat. Lumingon man sa likod, sa gilid man o sa harap, mayabong na presensya niya hindi mawawala. Sa simpleng buhay ko, buhay mo at ng lahat, di maikakailang tayo ay pinagpala. Kaya lahat ng nabago, sabay-sabay ka na sumigaw. Si Jesus!